Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Alhamdulillah, sa araw na ito ay nadakuhan natin sa panahon ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa Battle of Khandaq. Ang digmaan sa Khandaq, o they call this also the trench, the Battle of Ahzab. This Battle of Ahzab, there's a Suratul Ahzab, chapter of Ahzab, sa banal na Quran, chapter 33. So dito talagang inireveal ang battle na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So why they call this Battle of Ahzab? Bakit ito tinawag na battle o digmaan sa Ahzab? The other scholar, they said kung bakit ito tinawag na Battle of Ahzab o digmaan sa Ahzab, because ang mga kaaway ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa mga kumusliman ay nag-ipon sila ng mga tao na lalaban sa mga Muslim kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, mula ito sa labas ng Makkah at labas ng Madina, at ganun din kasama na rito ang mga hipokritong natitira pa sa Banu Qurayda sa Madina, at ganun din ang mga Qurayda na natitira pa sa loob ng mga Madina. Isa pang lugar ito ng mga hipokrito ay kasama din dito na lalaban sa mga kamusliman at ang kanilang naisay patayin lahat ang mga Muslim, lalo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meaning inside and outside of Medina and also Makkah ay nag-ipon-ipon ito para kalabanin ang mga kamusliman, especially the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why tinawag itong digmaan ng Ahzab or Battle of Ahzab. Also the other scholar, they said they call this Battle of Ahzab because sila ay naghukay. Ang mga kamusliman dito ay gumamit ng hukay bilang depensa nila laban sa napakaraming kaaway nila mula sa iba't ibang lugar, labas ng Madina at Makkah, upang kalabanin ng mga Muslim, upang salakay ng mga Muslim, especially ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil sa ukay na ito, anila they call this Battle of Ahzab or Battle of Khandaq or Battle of Trench. Kung matatandaan natin, dahil sa mga pagtataksil ng mga munapik, mapagkunwari ang kanilang katraduran at mga iba pang gawain ng mga hipokritong ito, alam natin na itinaboy na dito sa Madina ang dalawang tribo na ito, ang Banu Qaynuqa at Banu Nadir, nakaraan ng Banu Nadir, no? So ito ay nataboy na ang itong mga hipokritong ito. So meaning, may natitira pang isa sa loob ng Madina, ang Banu Qurayza, na magiging kasama nila dito, na napakadelikadong kalaban nila dito ng mga Muslim. Ang mga Banu Qurayza na ito, na isa rin sa ipinangambahan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa loob ng Madina, sa labanang ito, sapagkat maaaring magtaksil ang mga ito at lusubin ang Madina o ang mga babae nila, abang ang mga propeta sallallahu alaihi wasallam, abang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay abala o bisit kanyang mga kasamaan sa paghukay dito sa battle na ito. So ang mga ito, ang Banu Qaynuqa, Banu Nadir, ay itinaboy na yung mga ito at nanatili sila sa labas ng Madina sa loob ng halos 1 taon. Sa mga Banu Nadir, almost 1 year. But ang Banu Qaynuqa, nauna silang itinaboy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay almost 1 year na sila sa labas ng Madina. At karamihan sa mga ito ay nagpunta sila sa kanilang mga katulad din ng mga Hudyo in Syria and also Khaybar. At mas marami ang pumunta sa Khaybar. So, ang Battle of Khandaq or the Ahzab Battle, marami ang nagbigay ng opinion kung kailan ito naganap. But sa buwan, sila'y nagsasabing naganap ito in Shawwal, month of Shawwal. But kaya lang, yung mayroong ikhtilaf o different opinion kung ito ba'y naganap 4 after Hijrah or 5 after Hijrah. So, ayon sa iba, ito ay naganap 4 after Hijrah.
Katulad na lamang ang ginamit nilang ebidensya from Bukhari rahimahullah mula kay Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar radiyallahu an, anak ni Umar bin Khattab radiyallahu anhuma. So alam natin, sinabi dito na report ni Abdullah Ibn Umar radiyallahu an, in Battle of Uhud, hindi siya sinama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay hindi obligatory. Meaning, hindi siya nag-wet dream, wala siyang balahibong lumalabas, at ito rin ay wala pang 15 years old. Siya ay 14 years old in Battle of Uhud. So hindi siya tinanggap ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at pinahuwi niya ito because hindi pa siya obligatory. But sinabi niya, in Battle of Khandaq, tinanggap na ako ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ako ay 15 taong gulang na. Sabi nitong Abdullah ibn Umar radiyallahu an, at ito sinasabi nila, that's why 4 after Hijrah ng buwan ng Shawwal naganap ang Battle of Khandaq. Sapagkat sinabi nila Battle of Uhud is 3 after Hijrah. So ginamit nilang dalil ito. That's why marami din ang agree dito, like for example Ibn Shihab, As-Suhri, Imam Nawawi, Ibn Azim, they said no doubt na ang Battle of Khandaq nangyari to take place 4 after Hijrah, and they said this is crystal clear na ito'y nangyari sa buwan ng Shawwal 4 after Hijrah. So remember in this hadith, sinabi ni Abdullah ibn Umar radiyallahu an na ako ay 15 years old na at sinama na ako ng Prophet sallallahu alaihi wasallam in Battle of Khandaq. So meaning, one of the dalil na ang tao, lalaki o babae man, ay obligatory na ito kapag narating niya ang 15 years old. Okay, 15 years old. Either na walang wet dream, walang regla, walang tumutubong buhok, sadag mga kilikili o mga bigote, balbas o in pubic air, sa ilalim natin, kahit wala. Kapag umabot na ng 15 years old, automatic obligatory ang isang Muslim babae man o lalaki. Kailangan niya ng magsalam 5 times at mag-ayuno in month of Ramadan. At hindi tamang opinion ang 10 years old ay obligatory. Sapagkat mayroong nagbibigay opinion na ang 10 years old ay obligatory na. Dahil may hadith na paluin sila, disiplinan, paluin sila kapag hindi sila nagsasala. No, hindi pa ito obligatory. Dahil kung sila ay obligatory at sila hindi nagsasala, alam natin hindi palo ang parusa sa mga hindi nagsasala, kundi sila ay allowed na sila ay kitilan ng buhay kung di sila mananambalik sa pagsasala. That's why, magkaiba ang papaluin lang disiplina ito para matutong magsala ang anak, para pagdating lang tamang edad niya, ay sanay siyang magsala. Sanay na siya sa pagsasala, hindi siya nahihirapan. Pero yung kikitilan mo ng buhay kahit mapatay mo hindi nagsasala, hindi ka magkakaroon ng kasalanan, sapagkat yun talaga ang dapat sa mga hindi na nagsasala. That's why, hindi pa obligado ang 10 taon, kundi ang 15 years old, and this is the dalil. 14 years old, hindi niya sinama si Abdullah ibn Umar radiyallahu an, dahil hindi siya obligado. 15 years old, sinama na ako, sabi niya, ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. The others said they took this 5 after Hijrah, not 4 after Hijrah in the month of Shawwal. And this is the opinion of all of the famous, lahat ng mga tanyag at sikat ng mga nagsasagawa ng sira ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Like for example, Ibn Ishaq, the main source of sira, Ibn Ishaq. Also Ibn Hisham, At-Tabari, Samadi, Ibn al-Qayyim, and other, they are all agree na nangyari ang Battle of Ahzab or Khandaq or Battle of the Trench in 5 after Hijrah. They said as evidence or dalil, because mga bihasa ito, especially Ibn Ishaq, rahimahumullah, sabi niya, kung titipunin nyo ang lahat ng mga pirapiraso, pagsasamayin lahat ng pirapirasong buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, it very crystal clear na matatagpuan ninyo na hindi nangyaring 4 after Hijrah ang Battle of Khandaq or Ahzab. Rather, they take place, sabi nila, nangyari ito 5 after Hijrah. At ginamit nila ang malakas na dalil na sinabi nila ang Uhud, nangyari yan 4 after Hijrah, not 3 after Hijrah. 4 after Hijrah nangyari ang Battle of Uhud. And then they said, Sa'ad bin Mu'ad, dating leader ito ng Aus radiyallahu an, namatay pa ito after Battle of Khandaq. Namatay ito after Battle of Khandaq. At inabutan niya pa ang paninirang puri nila kay Aisha radiyallahu anha at in Battle of Muraisi. That's why this is a very, very crystal clear
Kung namatay siya after Battle of Kandak at natagpuan niya pa o naabutan niya pa ang paninira kay Aisha radhiyallahu anha, paninirang puri, at ganun din ang Battle of Muraisi, it's very clear na ito ay 5 after Hijrah, at alam natin nagkaroon pa silang pagtatalo sa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang dalawang Sa'd ibn Mu'adh and Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhuma, nang gustong parusaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Abdullah Ubay bin Salul, master of the hypocrite. Sabi na kay Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu an, sabi niya, Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu an, anong masasabi mo kung gusto kang parusahan si Abdullah ibn Salul? Sabi niya, Ubay bin Salul, sabi niya, Rasulullah, mas mainam siguro tanungin mo dyan si Sa'd ibn Ubadah dahil dati siyang pinuno ng mga kasrad. Kasrad din si Abdullah Ubay bin Salul. Nagalit dito si Sa'd Ubay bin Ubadah kay Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhuma. So nagkaroon sila ng alitan sa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why ang lahat ng ebidensyang ito ay nagpapakita na nangyari ang Battle of Kandak or Battle of Ahzab is 5 after Hijrah. Gayon pa man, there is a possibility pareho lang silang tama. Pareho lang silang tama. Because why? Walang kalendaryo sa panahon na ito. Only this is a estimation. Estimation. That's why, kay Umar bin Khattab radhiyallahu an, ang lumitaw pa lang ang kalendaryo. Sila ang gumawa, pasimula ng paggawa ng kalendaryo ng Islamikong kalendar sa panahon pamumuno ni Umar bin Khattab radhiyallahu an. So, ang mga iba naniniwala sila, ito'y nagsimula sa 0. So, that's why kung ito'y nagsimula sa 0, tama, or after Hijrah, naganap ang Battle of Kandak in the month of Shawwal. But the other they said, no, 0. Hindi nagsimulang 0 ang after Hijrah, rather nagsimula ito 1. So, tama rin ang 5 after Hijrah. That's why, may posibilidad na pareho lang silang tama ayon sa kanilang mga ijtihad pagdating sa kalendaryo ng Islamiko. But gayon pa man, mga brother and sister, bagamat ang may ikhtilaf sa panahon ng digmaang ito, either 4 or 5 after Hijrah, this is not a big deal. Hindi ito big deal para sabihin bakit hindi nila alam ang tamang pakikipagdigmaan sa lugar na ito. Asab, nanguhula yata ang mga Muslim. No, hindi. Ito'y katapatan ng mga Muslim na hindi sila nagsisinungaling. Hindi sila nagsisinungaling mga Muslim. Kung ito ang kanilang palagay, tansya, sasabihin nila. Hindi katulad ng mga nagsasagawa lang ng mga pasinungalingan, kahit hindi totoo. Para lang mapatunayan nila sa tao na hindi sila nagsisinungaling, kahit hindi totoo, bibigyan nilang eksaktong panahon, eksaktong date. Para mga tao maniwala na alam nila at ito'y nangyari sa ganung panahon. Pero yun ay hindi totoo. Pero itong mga taong ito, hindi nila sinasabing dinadaya yung mga tao, ito, ganitong nangyari to, ganitong buwan, ganitong eksakto. Hindi nila dinadaya. Ito ay tanda ng kanilang mga katapatan. Hindi sila marunong manloko at magsinungaling. That's why, in this situation, bagamat hindi natin tiyak kung 4 or 5 after Hijrah ang digmaan sa Battle of Shawwal, but this is not a big deal. Hindi ito big deal. Ang mahalaga dito, kung ang Battle of Ahzab, Battle of Trench or Kandak, kung ang history ay authentic. Yun ang pinaka-importante. Yung authentic, yung mga kasaysayang mangyayari. Kung yung authentic ang pangyayari, ang mangyayari sa Battle of Ahzab ay autentibo, walang problema kung kahit anong nangyaring after Hijrah pa ang pagbakbakan o pagdigmaan o labanan sa bagay na ito. No problem. Ang importante, ang kasaysayan ay napaka-autentibo. Yan ang mahalaga. Authentic, ha? Alhamdulillah. So now, what is the reason kung bakit nagkaroon ng Battle of Ahzab? Mahalaga yun eh. Kailangan alam natin yung reason. Halimbawa, katulad ng bakit sa Madina ipinag-utos ang digmaan at hindi sa Makkah. There is a reason. So meron ding reason kung bakit anong rason nagkaroon ng Battle of Ahzab. Unang-una kung bakit nagkaroon ng Battle of Ahzab, Allahu A'lam, Allah knows best, ay dahil ang mga Banu Nadir. Banu Nadir and Banu Kainuka. Yung mga hipokrito na pinalayas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila'y pinalayas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. So nasa labas na sila, karamihang Khaybar and also Syria. Ang mga taong ito, sila ang dahilan, especially Banu Nadir, yung pinalaya nakaraan pa lamang. Especially the Banu Nadir.
Pagkatapos Banu Qaynuqa, gusto nilang maibalik ang kanilang mga ari-arian. Diba? Pinaalis sila Anda sa kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na sa mga kamusliman ang ari-ari nila bilang samsam. So gusto nilang maibalik ang kanilang lupain, ang kanilang mga lugar, ang kanilang mga kinagawiang kabuhayan na kung saan ay dating maginhawa, marangya masagana ang kanilang buhay. Number 2, gusto ng mga Banu Nadir, ng mga hipokritong makaganti sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at sa mga kamusliman dahil sa naranasan nilang pagmamaliit, pagkahamak at nasamsam ng mga Muslim ang kanilang mayroon kung anong mayroon sila. Pangatlo, yung karaban, gusto nilang pagmalasakitan ang mga karaban. Tulad ng mga Quraysh, hindi sila makadaan sa Madina dahil hinaharangan sila ng Muslim. Gusto nilang maging malaya ang mga kanilang mga kaalyado na makapangalakal ng mahinusay, maaliwalas at walang kinatatakutan, ligtas at panatag. So in this situation, gusto nilang bigyang kaluwagan ang mga tao. So in this situation, kahit na ang kapayapaan, ang kaligtasan, pagkatapos ng pagtaboy sa kanila at mga ilang digmaang naganap sa labas ng Madina, kahit na ang kapayapaan, kaligtasan ay naging tahimik pagkatapos ng 1 taong digmaan, nagbalik sa mga Muslim ang kanilang karanganan, dignidad at kinatakutan sila ng mga tao. Alhamdulillah, almost ito ay tumagal, almost ng 1 taon na naging mapayapa, naging namuhay ng sagana, ligtas, walang kinatatakutan ang mga Muslim at sa labas ay naging mapayapa din. So meaning, almost 1 year na naging tahimik at payapa. Pero ang mga Banu Nadir ay hindi pa rin naging mapayapa. Kahit na ang mga taong ito ay kinakitahan na sa kanilang mga katrayduran, mga kagawaing kahihiyan, nakakahiyang ginagawa nila na nagbunga din ng nakakahiya sa kanila. Yung kanilang mga ginawang katusuhan sa mga Muslim, especially kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang mga ginawang katrayduran, pakikipagsabwatan laban sa mga kamusliman kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos sila'y pinalaya na sa kanilang mga lugar, hindi ito nagbigay ng mga kapakinabangan sa kanila, kundi ito'y nagbunga ng lalong pagmamatigas ng kanilang mga dibdib at puso na nagnais talagang makaganti sa mga kamusliman tulad ng mga binasa natin ng kanilang mga kadahilanan. Especially talaga gusto nila maibalik ang ari-arian at yung kanilang mga pagkahamak na ginawa ng mga kamusliman na hindi nila ito matanggap. Itong naging mababa sila ng mga uri ng mga tao at itinaboy sila sa kanilang mga lugar. Hindi nila matanggap. Talagang gusto nilang makaganti. Hindi nagbigay sa kanila ng pakinabang yung katakutan nila ang mga Muslim. Bagkus lalo silang nagrebelde. At lalo na, nung sila'y nakikirandam sa pagbabalik ng mga 1 taon na labanan ng mga Quraysh, at saka Muslim na nangako sila makikita after Battle of Uhud, hindi sila natuloy dahil umatras si Abu Sufyan. Natakot siya. Samantalang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nandun na sila sa Badar. Pero si Abu Sufyan hindi siya pumunta. Lumabas na sila, pero umuwi sila dahil sa takot nila. Ito'y natunugan ng Banu Nadir at walang nangyari. So dito inaasahan nilang mabibigo ang mga Muslim, ngunit walang nangyari. Ang masakit pa rito, ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming tagumpay sa mga kamusliman na lalo naman itong napag-initan ng mga taong ito at lalo silang nagdamdam sa mga biyayang ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, this is the reason, all of these are the reason kung bakit magkakaroon ng Battle of Ahzab, dahil sa mga Banu Nadir, mga hipokrito kasama ng mga Banu Qaynuqa, nagsagawa sila ng panibagong pakikipagsabwatan para makaganti sa mga kamusliman, para masagot ang lahat ng kanilang mga pasaning, mga problema na ikinasasakit ng kanilang mga damdamin. So nakipagsabwatan sila sa labas, maraming lugar, laban sa mga kamusliman, kahit na gumugol pa sila ng kahit na gaano karami, kahit pamigay pa ang ari-arian, makaganti lamang sila, makuha ang kanilang ari-arian doon sa Madina. So in this situation, alam natin na sila yung mga duwag at hindi sila bihasa sa pakikipagdigmaan, di ba? Kaya naman kailangan nila ulit makipagsabwatan. Gugugol na naman sila. Pero dito, in this
in this time, mangangako din silang sasama sila sa digmaan. Kahit hindi sila bihasa. Pero kailangan nilang makipagsubuatan dahil kung digmaan sila lang, hindi nila kaya kahit marami. Hindi sila bihasa sa ganito. So una nilang pinuntaan ng Quraysh. So unang pinuntaan nilang kanilang mga kaalyado ang Quraysh. 20 katao, kalalakian from Banu Nadir at kilalang-kilala bilang kanilang mga namumuno na mga Banu Nadir na mga kudyong ito, sila ay pumunta sa Makkah, sa mga Quraysh upang hikayatin nila na makipaglaban sa mga Muslim. So nung dumating sila sa Quraysh, sa Makkah, dahil ang namumuno ngayon sa panahon ngayon ay si Abu Sufyan, na hindi pa siya Muslim dito, radiyallahu an. So sila ay tinanggap ni Abu Sufyan at sila'y nag-usap kung ano ang pakay nila sa Makkah. At sinabi nila, ang pakay nila sa Makkah ay gusto nilang kalabanin ang mga Muslim, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So gusto naming makipag-alyado kayo sa amin. At nilason nila ang isip ng mga Quraysh na sinasabi, nilayon namin na makipag-away, makipaglaban sa mga Muslim. At alam ninyo na kayo ay kalaban din nyo ng matalik ang mga Muslim at pinagpapatay ang inyong mga ninuno sa Baitul Patar. So naalala ito ni Abu Sufyan at ng mga nakikinig sa kanila, yung mga ninuno nila, namatay nga naman doon at hindi pa talaga nila ito na ipaggaganti. Yung Baitul Pukod, hindi nila ito champion o hindi nila tagumpay ito. So naalala nila at biglang subiklab ang galit sa kanilang mga damdamin, especially Abu Sufyan. Pagkatapos sabi nila, paano kayo magkakaraban, mangangalakal, hanggat buhay ang Muslim, saan kayo dadaan? Doon sa pinakamalayong daan na kung saan ay malalagay kayo sa kahirapan at hindi rin kayo sigurado kung kayo muli ay darambungin ng mga Muslim. Yung darambungin ang terminong ginamit nila. So paano kayo magiging ligtas sa pangangalakal? Kung hindi kayo makakapangalakal, ano ang ikabubuhay ninyo? Mawawalan ng respeto, tiwala at paghanga ang mga tao sa inyo kapag kayo ay naghirap. That's why, tama. Sabi nila, tama. Kailangan maging maluwag tayo sa ating paglalakbay dahil ang kinabubuhay natin ay ang pangangalakal. So, pangatloan nila, yung relihiyon ng inyong ninuno, natatanggap nyo bang ang mga Muslim na ito'y hinamak nilang lubusan ang relihiyon ng inyong mga ninuno? Sabi niya kay Abu Sufyan. Kaya mamaya magtatanong dito si Abu Sufyan sa kanila about relihiyon. So sabi nila, matatanggap niyo ba ang yung mga ninuno na alam na ninunin ninyo, na alam ninyong nasa matuwid na reliyon ay ngayon hinamak ng reliyon ng taong ito na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam ko naming malaki ang galit at gusto ninyong makaganti sa mga taong ito at hindi niyo natupad ito sa Baitul Uhud. At pagkatapos nito, mayroon kayong pinag-usapan na magbalik sa susunod na taon upang kayo ay humarap, kumalaban sa kanila, pero hindi kayo dumating. Sabi nila, ito ang pagkakataon ninyo na punuin ninyo ang pagkukulang ninyo na hindi kayo dumating sa pangalawang Baitul na yan para ang mga tao ay muli kayong pagkatiwalaan. Ang galing! Sabi niya, Sufyan, tama. Tama. Ito ang pagkakataon, sabi niya, na kung saan iangat naming muli ang aming dignidad na tiningin nila o aming reputasyon na sa tingin nila nung hindi kami umarap sa mga Muslim sa pangalawang digmaan, hindi kami pumunta, bumalik kami sa Makkah, meaning muwi kami. Ito ay nagpakita sa amin ng pagbaba ng aming mga reputasyon, sabi ni Abu Sufyan. So, ito ang pagkakataon para iangat namin ang aming reputasyon, sabi ni Abu Sufyan, at ang aming mga dangal. So, they are agree. Umagri sila. Nalabanan nila ang mga Muslim. At hindi lang yon. Pinangakuan nila na kami din ay sasama sa inyo. Iipunin namin ang mga kaalyado namin from Syria, kay Bar. Sasama kami sa pakikipagdigmaan ito sa panahon na ito. Kasama ninyo laban sa mga kamusliman. Ang mga ito. In this situation, nang makumbinsin nila ang mga nasa Makkah, pumunta naman sila sa labas nito at pumunta ng Ghatafan. In Ghatafan, inimbitahan nila dito katulad ng pag-iimbata nila sa mga Quraysh na kalabanin ang mga kamusliman. Batang Ghatafan, hindi naman nito nakikipagdigmaan malibang kung mayroong hanap buhay. Kalakalan ng kanilang digmaan. Ghatafan, kanabubuhay nila, kalakalan nila ang pakikipagpatayan. So in this situation, nangako ang mga Banu Nadir
na ibibigay namin ang kalahati ng aming ari-arian sa inyo. Malaki to Khaybar. Ibibigay namin sa inyo ang kalahati ng ari-arian namin sa inyo. So in this situation, kalakalan, nakumbisi sila, malaki to. So sabi nila, okay, agree, nakalabanin natin ang mga Muslim. Pero alam nyo ba ang gatapan? Pumunta sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. May inutusan sila dito na pumunta sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam upang kausapin siya. About what? About nakasunduan ng mga itong Banu Nadir sa Khaybar. Anila, yung pumunta dito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, o Muhammad, nakipagkasundo sa amin ang Banu Nadir from Khaybar. Nakalabanin namin kayo hanggang patayan at ipagkakaloob nila sa amin ang kanilang mga kalahating kalupaan. Ari-arian, ano man meron sila, ati kami. Kung gusto mong ilipted namin, meaning aatras kami, hindi ka namin kakalabanin, ibigay mo sa amin ng 1/3 ng Madina. Malaki to, 1/2 lang dun 1/3 dito Ibigay mo sa amin ng 1/3 ng Madina, hindi namin kayo kakalabanin. Hindi kami tutulong sa kanila, aatras na kami. So dito nagtanong ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dalawang Sa'd, Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhuma, dahil sana ito sa digmaan. Sa'd, dalawa. Narinig niyo ang mga sinabi ng mga ito? Yes, Rasulullah. Anong masasabi niyo sa mga question ng mga ito na ibigay daw natin ang 1/3 ng Madina at hindi sila lalaban sa atin? So sabi ni Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu an, ya Rasulullah, sabi niya, kung ito ay revelasyon o kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay natin, bakit hindi? Hindi mo kami matatagpon sasalungat sa iyo. Pero kung ito ay hindi revelasyon o Rasulullah, nung kami ay hindi nagabayan, hindi kami Muslim, wala kaming inatrasan sa pagkikipagdigmaan at hindi kami umatras sumuko kailanpaman. Kayo pa kayang Muslim kami, Rasulullah, kami susuko sa digmaan? Kaya kung ito ay hindi revelasyon, Rasulullah, yun ang question namin, hindi mo kami mapapasuko. Sabi niya sa mga taong to, narinig niyo naman siguro, sinabi ng dalawang ito, na hindi mo kami mapapasuko. Bumalik kayo, gusto niyo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, makisama pa kayo sa mga Khaybar. Hindi namin kayo kailangan. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then umalis sila at ibinalita sa kanilang namumuno na hindi umagri ang mga Muslim. That's why they are willing to fight the Muslim. Abu Sufyan, balikan ko yung tinanong niya sa mga, ito nung bago sila umalis sa Makkah, nakalimutan ko kanina. Ang tinanong ni Abu Sufyan, sino ba ang magaling? Bago umalis ito, ang reliyon ba ng ninuno namin, reliyon namin, o reliyon ni Muhammad, o reliyon ng Muslim? Bakit tinanong ni Abu Sufyan sa kanila? Sinabi kasi nila, inakamak yung reliyon ng kanilang mga ninuno, tinanong niya tuloy ito. Kasi mayroon silang kasulatan, alam nila, Torah, kung sino ang nasa tamang relihiyon. At ang mga Quraysh, hindi nila alam yan. Wala silang alam sa mga kasulatan. Dahil walang propeta, nang sila ay nandyan na. Walang propeta, walang kasulatan sa kanila. Like the saying of Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 32, 2-3, Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la rayba fi min rabbil alamin. Am yakuluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litundira qauman ma atahum min nadirin. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang kapahayagan na ipinadala sa iyo. Okay, mula sa Panginoon ng mga lahat ng nilalang. So at ganito ay sila nagsasabi, Muhammad, dinagka mo, kinatha mo ang Quran. Sabihin mo, ito'y katotohanan galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay bigyan silang babala, litong dira, kaumang maatakum minadirin, na walang dumating na anumang tagapagbabala sa kanila. Meaning wala nang tagapagbabala sa mga Quraysh, wala silang alam sa bagay na ito. Samantalang ang mga Hudyo, meron silang Torah. That's why tinanong sila ni Abu Sufyan, radiyallahu anhu, hindi pa siya Muslim dito, kung sino ang nasa tamang reliyon. Dahil may kasulatan sila, alam nilang tama. Tinago nila ang totoo. Yan naman talaga ang estilo ng mga Hudyo Tinago nila ang totoo at sinabi nila, yung tama ang sa inyo. Yung reliyon ng inyong mga ninuno ay sa aming kasulatan, katuruan, ang tama ang inyong reliyon. Subhanallah. So in this situation, napapayag niya ang mga Quraysh, ang mga tao sa Makkah, at ganito din ang mga gatapan ay nagkasundo sila dahil hindi pumayag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na ibigay ang gusto nila. So pumayag sila bilang kalakalan na makisama sa mga Banu Nadir. So in this situation, napagtagumpayan ng mga taong Banu Nadir ang pag-iipon ng tao. Alam niyo, umabot ito ng 10,000 lakat-lakat Okay? Napagtagumpayan ng mga taong ito sa iba't ibang tribo ang pagkuha ng mga tao. That's why they call this Battle of Ahzab, sabi ng mga iba. Okay? Laban sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang dalang mensahe at sa mga Muslim na kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
In this situation, kasama rin ang Banu Qurayza. Yun ang sinasabi ko kanina. Nasa loob ito ng Madina. Delikado to. Banu Qurayza, kasama din ng mga hipokrito na natitira pa sa Madina, pangatlong tribo, after Banu Kainuka, Banu Nadir na itabo nito, ito naman ang natitira, na magtataksil din dito. Banu Qurayza, meaning, harap at likod ang labanan dito. Nasa harapan ng mga galing sa labas, nasa likod naman ng mga hipokrito, nakaipit ang mga Muslim talagang dito, talagang kung in a natural situation, talagang magne-nervous ka rito, nakaipit kayo, tapos ang daming kalaban dito. So in this situation, talagang, lalo na itong mga hipokritong ito, baka salakayin yung mga babae maiiwan Tabang nag-ukay itong mga Muslim, kaya kinakutakutan din yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why pinalipat niya lugar ang mga babae yan, mga bata, pinalipat niya yan, para hindi malaman ng mga Hudyong ito kung nasaan ang mga ito. So darating tayo dyan, inshallah. So in this situation, alam niyo ba, ang mga Quraysh, Kinana at kapanalig nito, mga angkan namang ito, lumabas sila ang namumuno si Abu Sufyan, radiyallahu an. 4,000 sila, ito na, 4,000 sila. Lumabas sila mula sa kanilang mga lugar. At sinamakan pa ng Banu Sulaim at yung Mar-ad-Dahran. Okay? Mar-ad-Dahran. At lumabas din mula sa silangan ang tribo ng Gatapan. Ito na. Banu Fazara at pinamumunuan ito ni Uyayna bin Hisin. Si Uyayna bin Hisin ay nag-embrace ito ng Islam. Nag-embrace siya 8 after Hijrah, before the conquest of Makkah. Nag-embrace ito. Ba't hindi totoo ang kanyang pag-embrace? Bakit hindi totoo ang kanyang pag-embrace? Dahil sumama siya kay Tulayha, ang nagpanggap na propeta. Pagkatapos mamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Tulayha ay nagpanggap na propeta at sumama siya dito. That's why hindi siya totoong nag-Muslim. Hindi siya totoong nag-Muslim. Balikan natin para mabigyan ng malinaw na ebidensya na hindi siya totoong nag-Muslim. And also, this Tulayha ay nag-Muslim din ito. Nag-Muslim din ito. Okay? Unahin natin si Uyayna ibn Hisin. Uyayna ibn Hisin, ibn si Tulayha, nandito rin sa Battle na ito. Battle of Kandak. Meron siya 700 tao, siyang namumuno. Okay? Si Uyayna ibn Hisin, ito ay isang namumuno. Dito, pinuno siya. Bakit siya namuno? Itong tatay niya, in deathbed, parang gusto niya lang mamatay. Hindi niya nakaya. So may mga anak siyang lalaki. Kasama dito si Uyayna bin Hisin. So sabi niya, radiyallahu an, hindi pa siya Muslim dito. Hindi siya nagpapakatotoo pang Muslim o hindi pa siya Muslim dito. Tapos nag-embrace din pa nagpapakatotoo later na lamang. Allah knows best. So sabi ng tatay niya, mayroon ako ditong punyal. Ang sinong makakapatay sa inyo sa akin ang siyang mamumuno. Dahil pinunong tatay niya, siyang papalit. So sinabi ng mga anak, mayroon bang kasaysayan sa mga Arabo na ang kanilang anak ay pinatay ng kanyang tatay? Sabi ng tatay, wala. So kung gano'n, bakit namin gagawin? So sabi ni Uyayna, ito ba talaga ang gusto mo? Na dapat kang mamatay pagkatapos mamuno ang sino makapatay? Sabi niya, okay na yan, kutsilyo mo. Pinatay niya ang kanyang ama. So napakasamang tao, no? Pinatay niya ang kanyang ama at ito isa sa kasaysayan na anak pinatay niya ang kanyang ama. So Arab Peninsula. So ngayon, kung bakit siya namuno, ito ang dahilan. At ito ang taong ito talaga, napakasama nito. Can you imagine pag pumapasok sa bahay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, diretso lang, walang katok-katok. Kaya sinabi siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam minsan sabi niya, pag pumapasok ka sa hindi mo takanan, maaaring sabi niya, kahit magtao ka lang, tao po, or makiusap ka bago ka pumasok, hindi tuloy-tuloy ka. Kasama doon si Aisha, radiyallahu anha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala pang revelation about hijab. Nakikita niya si Aisha, radiyallahu anha. Ang katusuhan pa niya, sinabihan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, marami akong asawa, gusto mo pala palitan niya si Aisha, divorce mo, bigyan kita. Nung umalis siya, sabi ni Aisha radiyallahu anha, siritaw, yan sabi niya. Yan yung sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yan si Uyayna, hangal na pinuno ng mga Gatapan. Yan ay hangal na pinuno ng mga Gatapan. Okay? And then siya ay nag-embrace, itong taong ito, 8 after Hijrah, before conquest of Makkah. Ba't hindi totoo? Bakit? Gaya lang sabi natin, itong si Tulayha, nag-embrace din ito. Kailan naman ito nag-embrace si Tulayha? Nag-embrace si Tulayha after the conquest of Makkah, dahil ang mga tao, niintay lang makonquest ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang Makkah kapag na-conquest niya, siya totoong propeta. So nag-embrace ang mga tao at siya nagpadala ng delegation si Tulayha, na siya ay nagpasabi kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya rin ay nag-Muslim na. So ito ay nag-Muslim ang parito at pareho sa Beit al-Kamdak, namumuno silang
pareho. So in this situation, pagkamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagpanggap siyang propeta. Nagpanggap siyang propeta at sinabi niya na siya ay tumatanggap ng bagong revelasyon. At sumama naman si Usain, itong si Uyayna, ibinisin sa kanya. Meaning, hindi totoo talaga si Uyayna dahil sumama siya kay Tulayhe na nagpapanggap ng propeta eh. So nagpapalaganap sila ngayon. Hanggang sa panahon ni Abu Bakar, radiyallahu an, panahon niya na ito ni Abu Bakar, na mamuno na siya rito, First Khalifa, pinasalakay niya kay Khalid ibn Walid radiyallahu an in Battle of Rida ang mga ito. At ito ay pinasok ni Khalid ibn Walid radiyallahu an at na-conquer niya ito. Ngunit itong si Tulayha na nagpapanggap ng propeta, nakatakas siya papuntang Syria. Ngunit itong si Uyayna, nakuha niya. Nakuha niya at tinali nila si Uyayna radiyallahu an. Dito na siya magpapakatotoo si Uyayna. In this situation, sinabi niya kay Khalid ibn Walid, sabi niya, alam mo, dati hindi ko talaga tinanggap ang Islam. That's it. That's it. Nag-testify ako pero hindi ko totoong tinanggap ang Islam. Pero ngayon sabi niya, wallahi, ngayon ko tinatanggap ng tunay ang pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. So pinakawalan siya ni Khalid ibn Walid radiyallahu an sa kanyang pagkatali. At sinasabi na siya ay naging totoo, ala no space. Okay? Ito namang si Tulayha, nag-embrace na to eh. Pagdating sa Syria, doon siya nagpakatotoo. Tinanggap niya na rin lubusan ng Islam at nagbalik siya sa Madina at humingi siya ng sorry sa mga Muslim at humingi siya ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagpakatotoo na rin siya. At palagi niyang ipinapanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil malaki ang kanyang nagawang mali, napatayin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang martir o isang syahid. Na palagi niya itong ipananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang sila sa mga pinuno ng Battle of Kandak, Battle of Ahzab. Ang iba naman ay mga Banu Murra na pinamumunuan din ni Al-Harith bin Auf at Banu Ashja na pinamumunuan naman ni Mis'ar bin Rakhila. At lumabas din ang Banu Asad at iba pa, nagsama-sama sila. Ang problema dito, marami silang pinuno. Problema to. Sa isang ganting digmaan, tapos sama-sama kayo, marami kayong pinuno. Problema yung ganyan, hindi tama yung ganon. Diba? So ito rin ang isang problema nila. Nagkaroon sila ng iba-ibang pinuno. Of course, pag hindi nagkasundo-sundo to, ano mangyayari? Kailangan isa lang ang pinuno. Pero kanya-kanya silang mga tribo, kanya-kanya silang mga pinuno. At ang mga grupong ito ay kumulos papuntang Madina. Tumungo sila sa mga Dina. So kung tutuusin, ang pagkakaipon ng magkita-kita ang mga ito, umabot sila ng 10,000. 10,000 sila katao. Ibig sabihin ng sundalong ito, 10,000 sila, kung sila ay sasalungat, lulusob sa Madina, abay kulang ang tao sa Madina kahit isama mo ng mga bata, isama mo ng mga babae, lalaki, matanda, at mga Muslim, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kulang pa ito. Marami itong 10,000 ito. Kaya kung makakasalakay ito, makakalusob ito ng loob ng Madina, tiyak sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, mauubos ang tao sa Madina. So in this situation, napag-alaman ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alerto din ang mga Muslim, alam naman natin, may nagro-ronda rin sa labas ng Madina, kinumpirma ito ng mga kasamahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung gaano katotoo ang pagsalakay ng mga taong ito. At ito ay napatunayan na guys, sabi ko, may telepono sa labas ng Madina. At yun ang mga Bedouin. Sila ang pinakatelepono. Pag natanong mo yan, ay alam nila lahat kahit gaano kalayo ang balita nangyayari. Alam nila. That's why, napag-alaman ng mga ito na ang mga taong iba't ibang tribo ay sasalakayin ang Madina. Mismo ang Madina ang papasukin. So sinabi ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi naman agad yan na nagpapanik, hindi agad nagmamadali. Ginamit niya na naman ang kanyang matinong pag-iisip, ang matalinong pag-iisip na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ipagtanggol muli ang mga tao doon sa Madina at ipagtanggol ang banal na lupa na Madina. Pagkatapos nito ay pinatawag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hihingi siya ng opinion, magkakaroon ng maswara ang mga Muslim upang humingi ng payo, masinsinang pag-uusap ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim until magpalitan sila ng mga opinion kung anong dapat gawin sa napakaraming sasalakay sa loob ng Madina. So in this situation, alam natin sa panahon ito ay nag-embrace na si Salman al-Farisi, the seeker of truth, na dating sumasambang apoy hanggang na Kristiyano hanggang siya ay mag-Muslim.
Nagaanap talaga ito ng katotohanan, hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakita ang katotohanan. Nagsuggest siya. Sabi niya, o Rasulullah, sabi niya, sa panahon namin, nangyari na yung ganyan. Doon sa lagal namin, taga-Persya to, sumasambang apoy. Nangyari na yan sa amin, Rasulullah. Exactly. Ang ginawa namin, Rasulullah, naghukay kami ng kalupaan upang ang mga kaaway, hindi sila makatawid. Yun ang ginawa namin. Alam namin, napakarami nila, pero walang nangyari, Rasulullah. Hindi sila umubra dahil sa hukay namin. Alam niyo, pag inukay nila yon, hukay na malalim, makakabayo, makakamilyo, hindi makakapunta ron, hindi makakatalon. May tansyado yung hukay. Tapos may mga sibat dito nakatusok na ganyan. Like for example, mga kawayan, mga bulo, mga tubo, nakaganon yon. So hindi ka makakatawid doon. Talagang mapeperwisyo kayo. So tinanong ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang opinion na ito ni Salman Al-Farisi at talagang napahanga sila. At hindi pa ito nangyari kailan pa man sa Arabian Peninsula, ang discarding ito. That's why napahanga sila at tinanggap nila ang suggestion ni Salman Al-Farisi na maghukay sila sa Madina. Madina mismo, doon sila maghuhukay. Ngayon, i-describe natin ang Madina. So dito ang Makkah, dito sila manggagaling sa labas sa mga ito. Bago ka papasok ng Madina, papasok sa magkabilang bundok muna. Magkabilang bundok, alam natin, ito'y mga laba na galing sa bulkan na hindi pwedeng dumaan ng tao, hindi pwedeng tumaan ng kabayo, kahit na kabayo. Masusugatan at masusugatan sila sa dalawang bundok na yan. Meaning, ang Madina, nakapaligid siya ng bundok. Nandoon sa loob yung mga tao. So, hindi ka pwedeng dumaan dito. Walang daanan. Sa likod dito, puro palmera. Purong palmera na ito'y tila magubat. Kaya kung ikaw ay mandirigma, isang kabubuhan na dadaan ka sa gubat na yan. Isang kabubuhan. Kaya hindi gagawin ng Quraysh na dadaan sila sa mga datiles o kagubatan. Dahil bakit? Kung paano kung ma-surprise kayo doon, ubus kayo doon. Kaya walang mandirigman dadaan doon. So meaning, mga bundok at gubat sa likod, manggagaling dito ang mga kaaway, iikot pa sila kailangan doon. Kailangan nang dumaan sa tagiliran ng bundok para pumunta ng norte at lumiko papasok sa Madina. Hindi sa likod. Delikado sila dito. So in this situation, doon sila maghuhukay. Hindi sa likod. Dahil alam nila hindi dadaan dito yan. Doon sa papasok, doon sa iikutan ng mga Quraysh, doon sila maghuhukay. At ang bundok na ito, mula sa bundok sa kabila at sa kabila, huhukayin nila yon. Diretso. So meaning, walang dadaanan ng mga Quraysh, kundi yung hukay talaga. That's why mapipilitan silang dadaan doon. So ganon ang ginawa ng mga ito. Immediately, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya ang mga Muslim na agarang gawin ito. Baka magkulang o kumapos sila sa araw. That's why inutusan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mga Muslim, magdala sila ng panghukay at buong kasipagan, buong kasiglahan na hinukay nila ang kanal na ito. That's why they call this, sabi nila, Baitul of Asab or Baitul of Trench. Didikit sa bundok to, magkabila, didikit ang hukay na yan. Wala ka lang dadaan, bundok ito, gubat ito, doon ka lang dadaan mga Quraysh, pero may hukay papunta sa mga Muslim. So meaning naka-safety ang nasa loob ng mga tao. Pero ang delikado dito, nandun naman ang mga Qurayda. Delikado naman kapag pinasukan ng mga tao doon, ang mga bata, mga babae, matatanda, delikado. Nandun ang mga Banu Qurayza. Andito yung mga Muslim. Yan ang problema din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yan eh. So sa susunod siguro inshallah, doon natin tapikin yan. So dito ay pinakukay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kasama nilang nagukay dito dahil kulang sila sa alipin dito. Kung marami lang sana silang alipin, hindi sila mapapagod kaso wala sila talaga masyadong alipin dito. Nagpapalaya sila, napakabait ng mga Muslim. So in this situation, kasama din dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pagukay ng kanal na ito ayon kay Sahal bin Saad na inulat ito ni Imam Bukhari rahimahullah. Sila ay nagukay at ang abang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay naghahakot naman siya. Nagukay, hinahakot nila ang mga hinukukay ng mga tao. Ng mga kasamaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pinapasan ito, siyempre sa likuran, nagkakaroon sila ng mga alikabok. At ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, O Allah, walang buhay maliban sa buhay sa kabilang buhay. Meaning ang buhay dito, wala yan. Walang buhay talaga, meaning buhay na totoo. Maliban ng kabilang buhay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, patawarin mo po, Ya Allah, ang mga muhajirun, patawarin mo rin ang mga ansar,
ya Allah, habang nagbubuhat ng buhangin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Anas radhiyallahu an, lumabas ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hinuhukay na kanal nang matagpuan niya ang mga muhajirun at mga ansar na naghukay na kung saan ay, sa panahon to, napakaginaw, sobrang ginaw, sobrang ang lakas ng hamog, ang kapal ng hamog. Can you imagine, ang isang Muslim dito, sasama kina Abu Sufyan, hindi man nila nakikita. Kasama nilang sa tabi lang, hindi nila nakikita ang taong ito. Ganong kakalamig, ganong ang istong makapal. So napakalamig. Ubod ng lamig, ubod ng ginaw nang sila ay naghukay sa panahon ito. Wala silang lingkod, guys. Sabi ko, walang masyadong alipin, talagang wala. Sila talaga ang gagawa nito. Kaya naman sila ay nakadanas ng gutom, uhaw ang mga taong ito. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Allah, inulit niya, walang tunay na buhay, maliban ng kabilang buhay, patawarin mo ang muhajirun, patawarin mo ang mga ansar. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At narinig siya ng mga sahabat. Sinabi nila, kami ay nagtanghal kay Muhammad sa pakikipagsapalaran, Ya Allah, hanggang makamit namin ang kabilang buhay. Kami ay makikipagsapalaran, magtatanghal sa inyong reliyon para sa iyo, Allah. Ganon din kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, hanggang makamit namin ang kabilang buhay. Ya Allah, patawarin mo po kami, kahabagan mo kami, gawin mong matatag ang aming mga paa laban sa mga kaaway, O Allah. Sabi ng kasamaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi din ni Al-Bara bin Asib, nakita ko siya, sabi niya, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, na nagbubuhat siya ng lupa mula sa hinukay na kanal hanggang hindi ko na makita ang balat ng kanyang tiyan. Meaning, bakit? Puno ng buhangin ang katawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ka na makikita ang balat sa tiyan niya dahil punong-puno siya ng buhangin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At binanggit niya ang salita, O Allah, kung hindi po dahil sa inyo ay hindi kami nagabayan at hindi kami makapagbibigay ng kawang gawa at hindi kami makapagdarasal, ibaba mo po ang kapanatagan sa amin nyo, Allah. Meaning, tulungan mo kami, ibigay mo sa amin ang kapanatagan nyo, O Allah. Patatagan mo ang aming mga paa, O Allah, laban sa mga kaaway na ito. Makakatagpo namin ang mga kaaway mo, Ya Allah. Tunay na ang makapangyarihan. Ikayo ang pinakamakapangyarihan. At nagpapanggap na makapangyari ang Quraish, Ya Allah, na nagmamalabis sa lahat ng hangganan. Ibaba mo po, Ya Allah, ang mga taong ito at mo kaming bigyang pagsubok laban sa kanila, Ya Allah. So ito rin ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong ang mga Muslim ay nagtatrabaho ng buong kasiglahan abang sila'y dumaranas naman talaga ng matinding gutom, uhaw, hirap at lamig. Sinabi ni Anas radhiyallahu an, nang ang mga tao ay naghukay ng kanal, ay dinadalan sila ng dalawang dakot lang na trigo, at ito ay iniluluto at inilalagay sa harapan ng mga tao, habang ang mga tao naman ay kakain dito. At alam nyo ba, ang trigong to ay hindi nila alos makain. Bakit? Parang ito ay matagal ng stock, parang sira na. Pero dahil sa gutom, ay pinagtiyagaan nila itong kainin para magkaroon ng lakas, may pagpatuloy na agaran na ukayin bago dumating ang kalaban, ang ukay na ito na kanilang hinuhukay. So in this situation, minsan pa si Abu Talha, sinabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sobrang gutom ng mga tao. Kaya't ang mga tao, dahil sobrang gutom, alam niyo, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag gutom, bato ang ilalagay. So inutusan niya mga tao na maglagay ng bato sa kanilang mga tiyan, tali sa kanilang mga tiyan, para maibsan lang kanilang nararamdamang gutom. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dalawang bato ang kanyang nilagay dito sa kanyang tiyan, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang pangyayaring ito ng paghuhukay ng kanal ay makikita rin natin dito ang mga milagro, na maraming milagro din na ang nangyari dito bilang palatanda na katotohanan ng relihiyong dala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Minsan nakita ni Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobrang gutom ha. Nakita ito ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. So ang ginawa ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, nagpakatay siya ng tupa sa kanyang asawa at nagpaluto ng trigo. In this situation, inimbita niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam para makakain. Sobrang gutom
So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinawag niya ang lahat ng mga naguhukay. Nagulat dito si Jabir bin Abdullah. Siyempre, paano nga naman kakasya yun? Santo pa lang yun. So tinawag lahat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasamaan. Almost 1,000 katao. 1,000 tao to ha. Tinawag niya, santo pa to. Hindi na muhimik dito si Jabir bin Abdullah. Masama naman siguro sabi niya, Rasulullah, ikaw lang nimbita ko. Hindi ko naman nimbitan yan. Hindi kakasya, magugutom din sila. Hindi. Nanahimik siya. Dahil ito ay kagustuhan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, nang hinapag na ang pagkain, higit kumulang, o sabihin natin 1,000, lahat nakakain yon. Lahat nakakain yon at sila ay nabusog. At ang alos pagkain na pinatay ng babae, asawa ni Jabir bin Abdullah, trigo niluto, walang bawas. Walang bawas. Allahu Akbar. That is a miracle. Meaning, marami pang natira. Yung 1,000 busog na busog. Yung pagkain nandoon pa rin. Alhamdulillah. At minsan ay dumating naman ang kapatid na babae ni An-Numan bin Bashir radhiyallahu an, may dalang dakot naman na datiles. Datiles ito. Okay, bibigyan niya ito kay An-Numan bin Bashir. So napadaan ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, pwede bang humingi? Sabi niya, ay Rasulullah, sabi niya, okay. So niladad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang suot. Pilinagyan doon ng datiles. Yun, tinawag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam lahat na saba. Dumadampot. Yung datiles, dumadami doon sa maatob ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, habang hawak niya, lumulobo hanggang sa natapon. Meaning lahat ng sahaba nakakain at nakatambak yung kanilang mga datiles. That is also miracle sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na kamangha-mangha ang nangyari sa bagay na yun, especially nung basagin niya yung bato. Minsan kasi, sinabi ni Jabir na sa isang kanal ng aming paghuhukay, may malaking bato na lumabas na hindi nila matanggal, hindi mabiyak. Kailangan matanggal yon para maipagpatuloy ang hukay. At sinabi nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang bagay na ito na hindi nila talaga matanggal kahit na ano ang gawin nila. So ito'y pinuntahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito, nangawakan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang piko, hawak niyang piko, sinabi niya ay, Bismillah. Then, pinalo niya ito at lumabas ang liwanag. At ang liwanag na ito ay dumaretso sa isang lugar na kung saan ay sinasabing ito'y Syria. Syria. Nasabi pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Nakita niya ang liwanag, pumunta sa Syria, nasabi niya, Allahu Akbar. At sinabi niya sa mga tao, nakita ko ngayon na darating ang panahon na masasakop natin ang Syria, ipagkakaloob sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nakita ko ang pulang palasyo na ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ipinagkaloob sa akin ang susi, o ipagkakaloob sa akin ang susi ng palasyong ito. Number 2, muli ay piniko ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang bato. Bismillah. Pak! Pagka pukpok ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napasabi siya ulit, Allahu Akbar! Ipinagkaloob sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanina Syria, Persia. Sumpamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ipinakita sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puting palasyo ng Madian. At ipinagkaloob sa akin ang susi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Madian na ito. Pangatlo, pinukpok ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at tuluyan ng nabiyak. At siya, yung Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay muling nasabi, Allahu Akbar! Muli ay pinagkaloob sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Yemen. Sumpamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na nakikita ko ngayon ang pintuan ng Sanaa mula sa kanyang kinalalagyan. At ito'y pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin ang lahat ng ito ay pinagkaloob sa pananampalatayang Islam ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito rin ay sinalaysay ni Salman al-Farisi ang mga bagay na ito na iniulat na ito ni Imam Bukhari rahimahullah. Mula ito sa salaysay ni Ibn Ishaq rahimahullah. So ang buong Madina ngayon ay napapalibutan ng malaking kabatuhan. Alam natin yun, no? At pagkatapos, gubat, tapos dito sa harap sila dadaling ikot. Dito sa pag-ikot nito, malayo pa lalakbayan nila yung bundok na yan. Kaya makakakaroon sila ng time na magukay talaga. Andito yung mga tao sa loob, mga bata, babae, dito sa gubat, hindi sila dadaan. So in this situation, ito ay patuloy nilang huhukayin bago dumating ang mga kaaway. Alhamdulillah. Patuloy na uhukayin para hindi makatawid, makalusob, makasalakay ang mga nasa labas na napakaraming sasalakay dito para masagip ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga tao dito sa loob ng Madina. Alhamdulillah, so inshallah, ipagpapatuloy natin sa susunod
ang Baitul Aqsab. This is part 1 ng Baitul Aqsab. Inshallah. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah